na sana ay nagawa nyo noong panahon. May panahon pa ho. Nasa inyo na lang po ang paraan para magbago at umpisahan itong pagbabagong ito. Yun lang po. Salamat po ng marami, Dr. Camille Garcia. Reverend Richard. Nais ko lang ulitin na hindi pananakit ang tamang paraan ng pagdisiplina. Pero itinuturo sa atin ni San Pablo sa sulat niya sa mga taga-Epeso, katungkulan ng mga anak, igalang ang mga magulang, respetuhin at alagaan. Sa mga magulang naman, sinasabi ni San Pablo doon, huwag mong palaging saktan at pagalitan ang iyong mga anak hanggat sila ay magalit din sa iyo. Rolando, nawa liwanagan ka ng Panginoon upang magpakumbaba at humingi ng tawad sa lahat ng pagkukulang mo upang makapagsimula muli kayo mag-ama. Maraming pong salamat, Reverend Richard Bulaco. Mang Rolando, sa pangunawa po namin, sa nangyaring ito, parang ang gusto lamang naman po ng inyong mga anak at ang hiling lang po naman nila ay aminin po ninyo na kayo ay nagkamali marahil sa naging klase ng pagdidisiplinang ginawa po ninyo sa kanila. At ito po, Mang Rolando, kung hindi po ninyo matatanggap, ang epekto pong ito ay bibit-bitin po ng anak ninyo hanggang sa pagtanda po nila. Siguro mga kapatid, si Mang Rolando yung klase ng ama na hindi rin niya masabi sa mga salita niya kung talagang gaano niya kamahal ang kanyang mga anak at kung gaano rin siya siguro nagsisisi sa mga nangyari. Mang Rolando, bibigyan ko po kayo ng pagkakataon na magbigay ng mensahe po sa inyong mga anak. Sabi ko nung masama sa inyo. Mang Rolando, meron po ba kayong mensahe para po sa inyong mga anak? Mga anak, ituwid na natin ang pagsasamahan. Magsibalik na kayo sa bahay. Rose, Rowena at Michelle, di man nasabi siguro ng tatay ninyo na humihingi siya ng tawad, pero dun siguro sa ginawa niyang pagyakap sa inyo, yun ang marahil ang paraan niya para sabihin sa inyo na humihingi siya ng tawad sa kanyang mga nagawa. Tinapatawad niyo na ba siya? Napatawad na po namin siya. At handa niyo na bang kalimutan itong hindi magandang nangyari sa inyo? Nakalimutan na po namin yung mga araw na mapapangit. Sa yakap niya, tatay naman namin siya, mapapatawad namin siya. Kasi tatay namin siya. Siguro din, bago maging huli ang lahat, Mang Rolando at sa inyong mga anak, sana din, paramdam natin kung gaano natin kamahal ang isa't isa. At habang buhay ang mga mahal natin sa buhay, dapat lagi nating sinasabi na mahal natin sila. Maraming salamat po sa inyong lahat. Amina na po tayo mga kapatid, anong aral na naman po ba ang ating natutunan ngayong umaga? Wala pong magulang ang naghahangad po ng ikasasama ng kanilang mga anak. Subalit may mga pagkakataon po na sila pa mismo ang nagkakamali, kaya nararapat lang po
na ang bawat anak ay magkaroon ng pagpapatawad sa kanilang mga puso. At para po sa mga magulang, lalo na sa mga ama, ipakita po sana natin na tayo ay isang tunay na haligi ng bawat tahanan. Sapagkat sa atin po kukuha ng lakas, tiwala sa sarili at sa kapwa at sa Diyos ang ating pong mga anak. Lagi po nating tatandaan na kung ano po ang inyong itinanim ay siya rin pong aanihin. At lagi rin po naming sinasabi dito sa aming programa, wala po talagang magandang naidudulot ang pag-inom ng alak. Kaya sana po, tigilan na po natin ito. Maraming salamat at sinamahan po ninyo kami sa loob ng isang oras. Salamat din sa aking co-host na si Hans Mortel. Sa Dance Squad, kina B1 at B4. Sa ating pong mahal na trio, Tagapayo. Sa ating mga sausawero at sausawera. At higit sa lahat sa ating pong mga bisitang nagpaunlak po ng kanilang kwento ng buhay. Maraming salamat po. Sama-sama pa rin po tayo bukas na tatalakay sa bawat tunay na kwento ng buhay na magbibigay po sa ating lahat ng aral, inspirasyon at syempre pa hangad din po namin na sana'y marami na naman po kayong natutunan sa isang oras po nating pagsasama. Dito lamang po sa nag-iisang Barangay Hall on Air. Ako po muli ang inyong pambansang kapitana, ang inyong Chang Ami na laging nagpapaalala, ang problema pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan face to face. Para po sa inyo to, mga kapatid. Si Ligaya, di maligaya kay Mister. Parang natatabang na po sa akin. Lagi na po siyang galit. Parang nagbago ng ugali niya. Nagagawan mo rin niya, kaya nangyari yan. Nagagawan mo yan. Kaya kay kumpare, nagpaligaya. Sabi ko, Mars, mali ang gagawin mo na yan. Hindi tama yan. Totoo ba yung sinasabi ni Mang Nestor na nasa lisihan mo siya sa kanyang misis? Ngayong Biyernes, bago ang balita ang tapat sa tanghaling waging-wagi ng TV5.